Sabi nila, hindi mo kailangang lumayo ng bansa para makaranas ng world-class destinations. Minsan, sapat nang tuklasin ang sarili nating bayan para mas lalo natin itong mahalin. Sa loob ng 3 araw, hindi lang kami naglibot sa Metro Manila. Kumain kami ng masasarap na pagkain, bumisita sa mga makasaysayang lugar, mas lalong na-appreciate ang sining at kultura ng Pilipinas at higit sa lahat, gumawa kami ng mga alaalang habang buhay naming dadalahin. Kami ang Batch 2, ang Manila Main Characters. Tara, samahan niyo kami sa aming 3-day Manila Adventure. Unang araw pa lang, panalo na agad. Sinimulan namin ang araw sa Garden Wing Cafe. Napakasarap ng breakfast buffet nila. Fresh ang pagkain, maganda ang preparation, at bawat dish ay talagang quality. Totoo, medyo pricey siya, pero masasabi kong sulit dahil talagang you get what you pay for. At gusto ko ring magbigay ng special shoutout kay Elle. Ang totoo niyang pangalan ay Ronel. Pero dahil medyo pang lalaki raw ang pangalan niya, in-advise siyang gamitin na lang ang pangalang L. Napakaganda niya at sobrang accommodating. Hindi lang siya ha, halos lahat ng staff dito ay parang mga artista sa ganda at kagwapuhan. Pero higit sa lahat, napakabait nila. Busog na kami kaya ready na para simulan ang aming Manila Adventure. Hi everyone! Papunta na kami ngayon ng MOA. Yes! We are here now sa MOA. Pupunta tayo ngayon sa Museo del Galleon. Unang stop namin ay ang SM Mall of Asia. Siyempre, hindi mawawala ang picture taking, konting shopping at tawanan habang nagdilibot. Kapag tama ang mga taong kasama mo, kahit simpleng paglalakad lang, nagiging masaya.
Lunchtime, dumiretso kami sa Tongyang Grill and Shabu Shabu. Isa ito sa mga pinaka-in-enjoy naming meals. Unlimited premium meats, seafoods, sushi, Korean dishes tulad ng samgyeopsal, iba't ibang viands, at syempre desserts tulad ng halo-halo, sorbetes, sapin-sapin, and fresh fruits. Talagang sulit ang bawat subo. Okay, so alis na po kami. Talagang Karen. Papunta na kaming Venice Grand Canal and BGC. Pagkatapos, nagtungo kami sa Venice Grand Canal. Ang ganda ng lugar, para kang nasa Italy kahit na Pilipinas ka lang. May mga living statues na akala mo totoong rebulto hanggang sa bigla silang gagalaw. Game na game din silang makipag-picture at makitiktok sa mga tourists. At ang nakakatuwa pa, isa pala sa kanila ay taga Bicol. Sabi ko nga, kahit saan kami mapunta, parang may kababayan kaming nakakasalubong. Mayroon ding matatangkad na clowns na nagpapatawa at nagpapasaya sa mga bisita. Ang saya na buong atmosphere. Masaya. Sayang lang at biglang bumuhos ang ulan kaya hindi na namin natuloy ang BGC. Pero okay lang. Hindi naman nasusukat ang ganda ng biyahe sa dami ng napuntahan, kundi sa dami ng masasayang alaalang nabuo. Hi guys, papunta nga pala kami sa Cebu. Nasa Cebu na kami. Pagsapit ng gabi, isang espesyal na dinner ang naghihintay sa amin sa Happy 8 Newport. At syempre, all thanks sa aming mga boss dahil libre nila ang dinner na ito. Isa itong fine dining restaurant at pagpasok pa lang namin, ramdam mo na ang elegance ng lugar. May mga aquarium pa na may buhay na lobsters, crabs at iba-ibang seafoods kaya alam mong talagang fresh ang mga ingredients ng kinakain mo. Pagdating ng pagkain, lasang mahal, mukhang mahal, talagang premium ang quality. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay ang serbisyo ng staff. Kung may tagline ang hospital namin na asikaso ka, parang yun din ang naging motto nila. Hindi ka pa humihingi, nandyan na sila. Napaka-attentive at napaka-professional. At ang mas nakakataba ng puso, nakasabay pa naming mag-dinner si boss at sinisigurado niyang busog na kaming lahat. At siya po, boss. Totoong busog na busog kami. Tinapos namin ng gabi sa paglakad sa Newport at Marriott Hotel. Napakaganda ng paligid at perfect para sa night stroll.
Day 2 started with another amazing breakfast buffet. Ang daming pagpipilian, Filipino delicacies, international dishes, pastries, fruits. Parang ayaw mo nang tumayo sa mesa at tumigil kumain. Pagkatapos ay dumiretso kami sa Manila Ocean Park. Maganda pa rin ang experience at napakaganda pa rin ng views. Pero bilang pangalawang beses ko rito, napansin kong parang mas konti na yung mga isda, pating at mga pagi kumpara noon.
Pero sulit pa rin dahil nakapanood kami ng live Sea Lion at Bird Show. Aliw na aliw kami sa mga Sea Lion dahil nagsasayaw pa sila. May isang ibon pa nga na si Sassy ang pangalan. Siya yung bida at nagkaroon siya ng sariling tantrum at ayaw sundin yung tricks na pinapagawa ng trainer niya. Ang tagal nilang nag-usap na parang kinakausap ang isang bata. Ang cute. Napaisip tuloy ako parang tao rin pala sila kapag nagtatampo. Dahil doon, namiss ko tuloy lalo yung alaga kong si Riri Girl. Isa sa pinakakabangan ko talaga ay ang National Museum. Sa wakas, nakita ko rin ng personal ang spoiliarium. Hindi sapat ang pictures para maipakita ang tunay nitong laki, detalye, at emosyon. At first glance, it's just a massive painting, but the longer you look at it, the heavier it feels. This is Spoilarium by Juan Luna. It shows the bodies of defeated Roman gladiators being dragged away after battle, but its message goes far beyond ancient Rome. Many believe these fallen gladiators symbolize the suffering of Filipinos during Spanish colonization, stripped not only of their lives but also of their dignity and freedom. When this masterpiece won the gold medal in Madrid 1884, it became a symbol of Filipino excellence and inspired national pride. Standing in front of it, I finally understood why this painting moves so many people. It's more than art, it's history, sacrifice, and the enduring spirit of the Filipino people. Habang naglalakad ako sa bawat gallery, hindi lang paintings ang nakikita ko. Para akong naglalakad sa kasaysayan ng Pilipinas. Doon ko mas na-appreciate ang husay ng mga Pilipinong artista at ang sakripisyo ng ating mga bayani. Sa mga kabataan at sa ating lahat, sana paminsan-minsan bukod sa malls, food trips o swimming, bisitahin din natin ang ating mga museo. Hindi lang ito educational nakaka-inspire rin ito. Mas lalo mong mamahalin ang pagiging Pilipino kapag nakita mo ang mga obrang likha ng kapwa natin Pilipino at ang mga kwentong bumuo sa ating kasaysayan. Some paintings are admired, others are felt. The moment I step into this room filled with paintings of torture, massacres, and human suffering, I literally teared up. Each masterpiece spoke louder than words, and this one completely captivated my heart. The artist's ability to capture pain, fear, and helplessness through every brushstroke is simply extraordinary. You don't just look at the painting, you feel the weight of the story, the agony of the people, and the harsh reality they endured. Art has a way of preserving history, reminding us of the darkest chapters of humanity so that we never forget. Standing here, I wasn't just looking at a painting. I was witnessing a story that left me speechless. Some realities are too painful to read about, but through art, they're impossible to ignore.
Pagpasok namin sa Intramuros, parang bumalik kami sa panahon ng Kastila. Ang mga lumang gusali, ang mga kalsadang gawa sa bricks, ang mga kalesa, bamboo bikes, at maging ang mga guards na naka-historical uniforms para kang napunta sa ibang panahon. At ang timing namin, may nadatnan kaming wedding ceremony, may isa pang couple na naghahanda ring ikasal. Doon namin nalaman na halos oras-oras pala ay may kasal sa Intramuros. Hindi na ako nagtaka, ang ganda ng simbahan at napaka-romantic ng buong paligid. At ang mas nakakainggit, dumating ang bride at groom sakay ng Ferrari. Napasmile na lang kami at sabay sabing, sana all. At pagpasok naman namin sa Manila Cathedral, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Napakatahimik, napakasolemn, para bang huminto ang oras. Habang nagdarasal ako, naging emosyonal ako. Hindi ko maipaliwanag pero parang sobrang gaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Parang may kapayapaang bumalot sa puso ko. Habang nakatingala, napakagandang altar ang nakita ko. At sa imahe ng mahal na Birheng Maria, napaisip ako. Kung bibigyan kami ng pagkakataon ng asawa ko na mag-renew ng wedding vows, gusto ko rito. Napakaganda ng simbahan at napaka-espesyal ng lugar. Sa gabi, another dinner treat na naman mula kay boss sa Victoria Harbor Cafe. Fine dining ulit pero this time, Filipino cuisine naman ang bida. At kung may isang ulam na hindi ko makakalimutan, iyon ang kare-kare. Hindi siya lasang shortcut to instant mix. Talagang rich ang lasa, creamy ang sauce, at ramdam mong mabagal itong niluto. Sa totoo lang, pinaalala niya sa akin ang luto ng asawa ko at ng biyanan ko. Comfort food na punong-puno ng pagmamahal. Lahat ng ulam ay napakasarap. Fine dining ang presentation pero lutong bahay ang comfort. Pagkatapos ng dinner, nag-shopping ulit kami at nakapanood pa ng live performance ng Jimenez Band. At ang nakakatuwa, mga taga-Dahit din pala sila. Maliit lang talaga ang mundo. Dumating na ang huling araw ng aming Manila adventure. Maaga kaming nagising para makapag-swimming bago mag-empake. Alam mo ba, na kapag nagbabakasyon ka, kailangan mong magpunta sa mga restaurant na gusto mong puntahan at tulog ng tulog. Dahil bibigyan ka ng pagkakataon na habang buhay, matulog. Yun nga lang, hindi ka buhay, patay ka na. Sinulit din namin ang aming huling breakfast buffet at gusto kong magbigay ng espesyal na appreciation sa Marriott Hotel. Mula housekeeping, ambassadors, team leaders, hanggang security officers, ramdam na ramdam namin ang kanilang hospitality. Napakababait nila. At ang hotel mismo, napakaganda. Halos bawat sulok ay Instagram worthy. Sa totoo lang, kahit hindi ka na lumabas ng hotel, sulit na ang staycation mo rito.
Pagkatapos mag-checkout, nagtungo kami sa Binondo para sa shopping at food trip. Plano sana naming bumisita sa Quiapo Church, pero kami ni Ma'am Malin ay nagpagawa muna ng salamin sa SK Optical na trending sa TikTok. At masasabi kong totoo ang hype, affordable ang presyo, magaganda ang frames, at napakababait ng staff. Special shoutout nga pala kina Angelica Panganibad at Ange, yan ang tawagan nila. Maraming salamat sa napakagandang customer service. Naglakad-lakad din kami sa Lucky Chinatown, nag-lunch sa Lingnam at saka bumiyahe papuntang Cubao. Bago tuluyang umuwi, dumaan muna kami sa Gateway Mall para bumili ng dinner at mag-window shopping. At ang pinakahuling surprise, ang taxi driver namin papuntang terminal ay taga Talisay, Camarines Norte pala. Sa loob ng 3 araw, nakasalubong namin ang performer sa Binis na taga Bicol, ang staff ng Pande Manila na taga Mercedes, ang Jimenez Band na taga Daet, at ang taxi driver naming taga Talisay. Talagang maliit lang ang mundo. Sa loob ng 3 araw, hindi lang kami nagkaroon ng bakasyon. Nagkaroon kami ng mas malalim na appreciation sa ating kasaysayan, kultura, sining, pagkain at higit sa lahat sa kabutihan ng mga taong aming nakilala. Sa ngalan naming lahat, nais naming magpasalamat kina Mr. and Mrs. William and Mary Hernandez, sa kanilang pamilya at sa aming admin sa napakagandang oportunidad na ito. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at malasakit. Ang 2 gabing ito ng fine dining, ang komportableng accommodation at ang buong experience ay hinding-hindi namin malilimutan. Maraming salamat din sa aking mga kasamahan sa Batch 2 dahil kayo ang isa sa mga dahilan kung bakit naging masaya, magaan at puno ng tawanan ang biyahe na ito. At higit sa lahat, salamat sa Diyos sa ligtas na paglalakbay at sa pagkakataong mas makilala at mas mahalin ang ating sariling bansa. Minsan, hindi mo kailangang lumayo para makahanap ng mga karanasang world class. Nasa Pilipinas na mismo ang napakaraming kayamanan sa ating kasaysayan, sa ating sining, sa ating kultura, sa ating pagkain at higit sa lahat, sa ating mga tao. Hanggang sa muli, kami ang Batch 2, ang Manila Main Characters. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na adventure. Bye!